Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is October 17, 2024. So, ngayon is ipagpapatuloy lang natin yung ating nasimulang series ng ating devotion. So, bago natin simulan yung naging series ng ating devotion is muli muna nating balikan yung naging series natin last time para dun sa mga bago lang na tagapanood at tagapakinig ng ating devotion. So, yung naging series mo natin last time is Anatomy of Sin and Temptation. So, pag sinabi siya anatomy, ito yung hinihimay natin. So, yung nakaraang linggo, hinimay-himay namin kung ano nga ba yung mga iba't ibang uri ng nagagawa natin kasalanan. At paano natin ito nagagawa. And pag nagawa natin yun is ano nga ba yung magiging kaparusahan or magiging kapalit nung paglabag natin or yung pagsuway natin doon sa utos ng Diyos. So, yun po nag-series namin last time. And yung series na tatalakayin natin ngayong araw is Full Armor of God. Diba sabi nga sa Bible verse na Proverbs chapter 30 verse 5, every word of God is pure. He is the shield to those who put trust in Him. So nga, full armor or shield, siya ang God, si God, ang shield na ito. Yung word of God, yung mga inaaral natin word of God, kaya niya ngayon, pag inaaral natin to, inadapt natin sa sarili natin, initili natin, talagang in-apply natin sa sarili natin is ito yung nagisilbing armor natin. Si God ang armor and yung salita niya ay yung armor na magsisilbing protekta sa atin sa mga devil or sa mga demonyo na nag-uudyok sa atin na gumawa ng kasalanan. So kailangan i-adapt natin, i-apply natin sa sarili natin yung mga salita ng Diyos, i-aral natin to at ituro natin sa iba para tayo maprotektahan doon sa mga kasalanan at maprotektahan tayo doon sa mga nag-uudyok sa ating mga demonyo na para gumawa tayo ng kasalanan, kailangan natin sa buhay nito. So, ang Bible verse na natin yung araw is Ephesians chapter 6 verse 17b. Sasabi dito, and take the helmet of salvation and the sword of spirit which is the word of God. So sa Tagalog, isuot nyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. So, kailangan yung salita ng Diyos is pinag-aaralan natin to. Isuot natin yung helmet. Parang yung helmet ay magsisilbing kalaman natin. Kalaman natin sa salita ng Diyos. Excuse me. So, helmet na kasalanan sa Diyos para hindi tayo maudyukan. Kunyari, may helmet tayo, hindi tayo mabubulungan, hindi tayo mapapasukan yung utak natin na may demonyong bubulong sa atin na gawin mo tong kasalanan na to. Hindi ganun. Kailangan isuotin natin yung helmet ng kaligtasan para tayo maligtas at hindi tayo mapunta sa mga pangit na mangyayari sa atin. So, para lumaki ang ating talakayan, tayo dumako sa unang nating katuruan. Jesus strike the internal to change the external. So, talagang ang Jesus is parang inano niya yung internal, kaya yung utak natin, talagang binago niya yung para mabago rin yung external. Kumbaga, kasi pag iba yung tama yung tumatakbo sa isip natin is maapektuhan yung external natin dahil at yung utak ang nagisilbing boss or leader ng ating pagkatao. Number 2, Jesus transformed the world through the word. So, gamit nga yung salita ng Diyos is na-transform tong mundo natin makasalanan. Di ba? Kung siguro wala yung word ng Diyos is baka puro kasalanan lang ginagawa natin. So, verse number 3, Jesus used the word of spirit to defeat the evil spirit. So, word of God ang ginamit niya para i-defeat ang mga masasamang espiritu or yung mga devil. So, ayun po para sa araw na ito na may natutunan tayo sa pakikinig at panonood. God bless all.